Para sa buong Pilipinas, 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga po, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ngayon ay araw na ng Friday. Thank God it's Friday, June 6, 2025. Samahan niyo ho kami sa 2 oras na balitaan at talakayan dito pa rin sa inyo pong morning habit tuwing alas 4 ng umaga hanggang alas 6. Ito po ang Magandang Umaga Pilipinas sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Sa ulo ng ating mga balita, inflation ng bigas. Inaasahang nasa average negative ngayong taon. Epekto sa ekonomiya ng 200 peso wage hike, pag-aaralan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ilang kongresista umalma kay Senate President Cheese Escudero sa aligasyong sunod-sunuran sila kay Speaker Martin Romualdez. Korte nagpasok ng not guilty plea para kay Teves sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Sanggol, 4 na iba pa patay sa sunog sa Pasig City. Barangay Captain ng Barangay San Juan patay sa pamamaril sa Pili, Camarines Sur. At low pressure area sa Mindanao posibleng pumasok ng PAR. Magiging unang bagyo ngayong taon na tatawagin sa pangalang Auring. Po ang ating headlines ngayong araw ng Biyernes, June 6, 2025. Kasama na natin ang radyo natin stations nationwide. Simulcast sa DZRH TV, gayon din napapakinggan nationwide sa 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Inyo pong makakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, una sa ating mga balita ngayong araw ng Biyernes, June 6, 2025. Magandang umaga, Pilipinas! Balita! Isang low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa sa northeastern ng Mindanao sa bahagi ng Caraga Region na inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility at magiging unang bagyo sa bansa na tatawagin sa pangalang Auring. Ito'y kahit pa idineklara ng Pag-asa ang pagpasok ng panahon ng tagulan sa bansa. Huling namataan ng LPA sa layong 1,120 kilometro silangan ng Caraga Region at inaasahang papasok sa PAR sa susunod na 24 na oras. Ang trough o extension ng LPA ang magdadala ng mga pagulan sa Eastern Visayas at Caraga Region. Samantala patuloy namang makaaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng bansa, partikular sa Palawan, Western Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, kabilang ang Zamboanga Peninsula. Magandang umaga, Pilipinas! Umabot na sa 100 at
10,000 ang kaso ng dengue ang naitala ng Department of Health o DOH sa bansa mula Enero hanggang Mayo 17 ngayong taon. Sa pinakauling datos ng ahensya, 437 sa mga ito ang nasawi at karamihan sa tinamaan na sakit ay batang edad 5 hanggang 9. Mahigit 19,000 namang dengue case ay mula sa Metro Manila. Mas mataas ito ng 224% kumpara sa napaulat sa parehong panahon noong nakaraang taon. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! 5 individual naman kabilang ang isang sanggol ang nasawi sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Barangay Buting, Pasig City. Patay rin ang 11 taong gulang na kapatid at ina ng sanggol. Gayon din ang isa nilang kapitbahay at 15 anyos na anak nito. Ayon ho sa Bureau of Fire Protection o BFP, gawa sa light materials ang gusali at luma na rin ang flooring nito, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Dinala naman sa evacuation center ang 11 na iba pang pamilya na naapektuhan ng nangyaring sunog. Sa ngayon na inaalam pa ng mga otoridad ang tunay na sanhi ng insidente. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:11 na ho ng umaga, nagpasok ng not guilty plea ang hukuman para kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Kaugnay ito ng kasong illegal possession of firearms and explosives. Personal na dumalo si Teves sa arraignment ng naturang kaso sa Manila Regional Trial Court, Branch 12. Pero tumanggi siya maghain ng plea at iginiit ang kanyang karapatan sa pananahimik. Bunsod nito, mismo ang korte na ang naghain ng not guilty plea sa kanya. Nagugat ang kaso ni Teves matapos na ma-recover ng mga pulis ang mga armas, pampasabog at bala nang magsagawa ang mga otoridad ng pagsalakay sa kanyang bahay sa Bayawan City sa Negros Occidental noong Marso taong 2023. Sa iba pa mga balita, nasabat ng mga otoridad ang 3 package na naglalaman ng 16.5 milyong pisong halaga ng hinihinalang ilegal na droga sa NAIA Central Mail Exchange Center. Sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang magkakahiwalay na package ay nanggaling pa mula Thailand, Poland at Estados Unidos. Laman ng mga ito ang 15.125 milyong piso halaga ng hinihinalang ketamine at 1.123 milyong pisong halaga naman ng marijuana kush. Magkakasama mga otoridad ng investigasyon laban sa mga shipper at receiver ng naturang kontrabando at sila'y mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Patay naman sa pamamaril ang isang barangay captain sa Pili, Camarines Sur. Sa ulat ng mga otoridad, nakaupo sa loob ng isang meat shop ang biktima na kinilalang si Nerio Brazal, kapitan o punong barangay ng San Juan, nang biglang pagbabarili ng 2 armadong lalaki na nakasuot ng bonnet, lulan ng motorsiklo. Dead on the spot ang biktima makaraang magtamo ng ilang tama ng baril sa katawan. Agad naman nakatakas ang mga sospek na pinaghahanap sa ngayon ng mga otoridad. Pinagigibana ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Transportation ng tinaguriang Mount Camuning. Ito ang tawag sa Prude Footbridge sa Camuning, Quezon City dahil sa masyadong matarik na overpass na hindi accessible lalo na para sa mga senior citizen at persons with disability o PWD. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, pinapapalitan na ito ni PBBM ng bago at mas maayos na tawiran. Target ng DOTR na masimulan ngayong taon din ang pagtatayo ng mas mababang footbridge na may elevators at konektado na sa Camuning EDSA Busway Station. Balita sa kalsada pa rin ho, pinabulaanan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kumakalat na listahan ng umano'y lokasyon ng mga kamera. May ganun may lumabas. Na ginagamit para sa No Contact Apprehension Policy o NCAP.
Nilinaw ng MMDA na bogus lamang ito at wala silang inilabas na opisyal na listahan ng kanilang camera locations. Paalala ng ahensya sa publiko maging kritikal sa mga binabasa sa social media at iwasan ang pag-share ng fake news. Matatandaang muling ipinatupad ang NCAP ngayong Mayo sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila na nasa jurisdiksyon ng MMDA. Gaya po yan ng EDSA, Commonwealth Avenue, Ross Boulevard, Taft Avenue at Aurora Boulevard. Alas 4:15 ho ng magandang umaga. Gising na ho, gising. Inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmores. Ito po si Yuel Reyes. Live pa rin ho tayo sa 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao, 990 kHz sa Lawag. At gayon din po sa DZRH TV, higit 1,000 cable operators sa buong Pilipinas. And of course, sa ating pong DZRH News live streaming sa ating Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Search nyo lang po ang DZRH 4K live streaming. Kung meron naman kayong mga nais ipahatid na mensahe sa atin hong himpilan at programa, maaari nyo po yung ipadala sa aming text line 0919-282-6485. DZRH text line 0919-282-6485. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa ating YouTube Live. Oras ho natin alas 4:16 ng magandang umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Pad Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning. Magandang umaga ho. Magandang umaga sa lahat ho ng mga lolo't lola natin na kagigising pa lang at kakapukpok pa lang ganun. Kakapukpok pa lang ng kanilang mga transistor radio. Magandang morning sa atin hong mga ay holiday nga pala ngayon, pista official ngayon ano? June 6, kaya pero sa atin sa media at iba pang mga sektor, siyempre food industry, wala ring holiday yan. Yan ang pinakamarami. Sa mga naghahanda pa ho sa pagpasok sa kanilang mga trabaho, gising na ho at nako, malilate ka na maya-maya. Lilian Guerrero, magandang umaga. Gayon din kay Nelson Malinao, Edwin Sison ng Santo Domingo, Ilocos Sur, Jerry Barbosa, good morning. Anthony Abrenica, Marivic Sadi, Nestor Carandang ng Las Vegas, Nevada. Speaking of Las Vegas, nakatutok din sa atin ang ating suki, si Evan Lang ng Las Vegas. Ayan. Lagi nakatune in, walang patid to. Mula pa kay Kuya Angelo Palmones. Kahit wala si Kuya Angel, parang sabi nga na iba natin nakakausap na OFW, pagka naririnig o nanonood sa DZRH TV, nawawala yung pagka-homesick dito ko sa Pilipinas. Maridel Furukawa, Arnel Perez, Nicanor Sudaria, magandang morning. Ganyan din kay Jaime Tan ng Sagay, Negros Occidental, Eduardo Centenaje, good morning. Ryan Quaresma ng Abulog, Cagayan,
Julio Mercado ng Infanta Quezon. Nanay Tessie Pendon ng Santa Maria, Bulacan. O Santa Maria, Laguna. May Santa Maria din kasi sa Bulacan. No? Sa katunayan, dyan ang ating masipag na congressman. Sakop ng lugar na yan, si Congressman Ador Plato. Magandang umaga po. Ganyan din kay Dante Bonyol, magandang umaga. At Levi Pauya ng Maryland, USA. Kamusta ho kayo? Anumang oras na abot ng inyong ang aming home programa sa inyong mga lugar. Ang bati pa rin namin ng magandang umaga, magandang araw Pilipinas. Padala ho kayo na mensahe sa amin via DZRH News Facebook page at DZRH News Television. Comment lang po kayo, hanapin nyo ang Magandang Umaga Pilipinas live streaming para sa Facebook at DZRH 4K live streaming naman para sa YouTube. Sa mga nasa radyo, padala ho kayo na mensahe sa aming text line. Text lamang ho, walang tawag. 0919-282-6485. 0919-282-6485. Ano bang masasabi ninyo doon ho sa 200 peso wage hike? Natuwa ka ba doon, Ara? 200 peso wage hike? Isa ka sa mga unang natuwa, no? Kaya lang, matagal-tagal pa yun eh. Hindi yan, dami pa mong pagdadaanan yan. Lalo ho pagka napapanood yun naman ho yung proseso ng pagbabudget natin na napakatagal. Lalo na to pagbabanggiin pa yung bersyon ng Kamara at ng Senado. Sabi nga ng anong grupo nga yun yung nakausap kahapon ng Damdaming Bayan? ECOP ba? Employers ko na ECOP, tama, grupo ng employers. Shook daw sila, nagulat sila. Ba't nagulat sila? Ba't lumusot pa yung 200 peso wage hike? Yun naman ho, sa grupo ng mga employer, syempre, sila ho yung magpapasahod eh. Just the same, dapat nga naman laging bawas. Laging patas. Ayan, laging patas. Hindi yung papabor lang sa isang sektor dahil kawawa din naman yung mga employer natin, lalo kung micro, small and medium enterprises o yung tinatawag na MSMEs kung wala namang ipapasahod. Pero tingnan natin, sabi nga ng Ibon Foundation, nasa 1,200 yung living wage na tinatawag. Mantakin nyo, layo, no? Mula 610, nasa kasalukuyan natin ngayon, kulang-kulang 600. Tama ka, parang RT, yung mga 100 nga, suntok sa buwan. Lalo, ano pa itong 200 pesos na wage increase, ano? Pero hindi naman masama mangarap. Sabi nga ng Ibon Foundation at ng iba pang nakakausap po natin, magtanong nga tayo mamaya kung ganun pa rin ba, 1,200 pa rin ba yung living wage na para mamuhay ng may dignidad ang isang pamilya o mamuhay ng may sapat na makakain 3 beses sa isang araw ang isang pamilya. Yan ho ang isa sa ating mga tatalakayin sa kabuuan ng ating palatuntunang Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes, Marcelino Baniqued, Ferdinand Escobar, Manny Adonay. Oras natin alas 4:28. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas. Kuha na natin ang mga balita mula sa probinsya. Private Armed Group at tropa ng 1st Mechanized Battalion nakasagupa sa Talitay, Maguindanao del Norte. 3 ang sugatan. Detalye ng balita mula kay RH19 June de Macutak. June. Magandang umaga Pilipinas.
Nakasagupa ng mga tropa ng 1st Mechanized Battalion ang nasa 30 armado mula sa Saber Amiril Armed Group sa Barangay Mangay, Talitay, Maguindanao del Norte. Batay sa report mula sa Talitay Police Office led by Police Captain Charlie Mahait, 3 sa mga armado na kinilalang sina Teng Unutan, Aru Mabang at Ansari Mahmud ang sugatan sa barilan na inihatid pa ng 1st Mechanized Troops sa pinakamalapit na ospital bago inilipat sa CRMC sa Cotabato City. Ang 3 ay nasa kustodiya na ng Talitay PNP para sa isasampang kaso laban sa kanila. Samantala, inihayag naman ni Lieutenant Colonel Roberto Betita, Commanding Officer ng 1st Mechanized Battalion, mamagitan lang sana ang kanilang pakay sa naglalabang grupo sa lugar, kaso pinaputukan ng mga armado ang mga sundalo na nauwi sa 10 minutong palitan ng putok. Na-recover ng 1st Mechanized Troops sa mga baril, isang Garand rifle, isang 7.62 sniper rifle at isang 5.56 mm Colt rifle. Ganon din ang pagkakumpiska ng shabu na may halagang 59,000 pesos at drug paraphernalia. Dumating din sa pinangyarihan si 6th First Commander Brigadier General Edgar Catu at binalaan ang 2 nagbabarilang grupo na hindi magdadalawang isip ang militar na gumamit ng puwersa kung magpapatuloy pa rin ang karahasan ng 2 grupo sa lugar. Pinapurihan naman ni 6th ID and JTF Central Commander Major General Donald Gumiran ang ipinapakitang malasakit ng kasundaluhan sa mga sugatan at sa layuning mapahupa ang gulo sa lugar. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Samantala, sa bahagi pa rin ho ng Mindanao, mahigit 7.3 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na kumpiska sa mga operasyon sa buong Davao Region sa loob ng 1 buwan. Detalye ng balita mula kay June Suter ng Aksyon Radyo Davao. June. Umabot sa mahigit 7.3 milyon ang kabuuhang halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga sa isinagawang mga operasyon ng Police Regional Office 11 o PRO11 sa buong buwan ng Mayo 2025. Batay sa report ng PRO11 na pinamunuan ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, nakapagtala ang kapulisan ng 259 na operasyon kontra droga, 165 ang bypass operations, 37 ang pagsisilbi ng arrest warrant, 25 ang search warrant operations, 2 ang mga naaktuhang suspect, 18 ang checkpoints operations at 13 naman ang iba pang mga inisyatibo ng kapulisan. Bunga ng mga operasyon, nasamsam ang kabuuhang 1,045.1164 grams ng shabu, 402.037 grams ng dahon ng marijuana at 1,433 na tanim ng halamang marijuana na binunot at winasak. Tinatayang aabot sa 7,334,702.93 centavos ang kabuuhang standard drug price ng lahat ng mga nakumpiskang kontrabando. Samantala, 301 na individual ang naaresto, kabilang na ang 72 nga high-value individuals at 229 street-level individuals. Ayon sa PRO11, magpapatuloy ang pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga alinsunod sa direktiba ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III para sa mas matibay at epektibong estratehiya kontra droga. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido Probinsya. Maraming salamat, June. Samantala, sa iba pang mga balita, alas 4:33, dapat pa rin ituloy ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte kahit mas marami ng senador ang kabilang sa Duterte Block. Ayon kay Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel, ang gagawing paglilitis ay makatutulong sa pagbuo ng desisyon ng mga hukom kung ia-akwit o patatalsikin sa pwesto ang vice-presidente. Hindi naman sinabi doon, trial by the Senate shall forthwith proceed and a guilty verdict must follow. Wala doon eh. Hindi kailangan guilty. Pwedeng not guilty. Napo. So, ang pag-decide ng guilty at pag-decide ng not guilty ay hindi unconstitutional. Pero what is unconstitutional is kung hindi ka mag-trial. Iginit din ni Pimentel na walang magiging problema kung tatawid sa 20th Congress ang impeachment case dahil kung pagbabatayan aniya ang court system ng Pilipinas, nagpapatuloy pa rin ang kaso kahit magpalit na ng hukom.
Samantala, pinalaga ng ilang mambabatas sa Kamara ang pahayag ni Senate President Francis Escudero na sunod-sunuran lamang ang mga kongresista kay House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, walang iniutos sa kanila ang House Speaker at may kanya-kanyang pag-iisip ang mga congressman at hindi lamang si Romualdez ang suportado ang impeachment kundi maging ang daan-daang kongresista. Sinusugan din ito ni House Assistant Majority Leader Jay Kong Hoon at iginiit na nagtutulungan ang mga miyembro ng Kamara dahil nagtitiwala sila sa bawat isa at sa liderato ni Romualdez. Hindi anya ibig sabihin nito na pinupwersa sila na magkaroon ng iisang posisyon o solusyon sa lahat ng issue dahil hinahayaan silang magkaroon ng sariling desisyon base sa kanilang prinsipyo at pananaw. Alas 4:35, ang tanging papel ng mga senador sa impeachment case ay makinig at magpasya lamang at hindi ang depensahan ang ilanmang o alinmang panig. Ito ang iginit ng election lawyer na si Attorney Romy Macalintal kasunod ng pag-amin ni Senator Bato de la Rosa na siya ang nasa likod ng draft resolution na humihiling sa pagbasura sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Ayon kay Macalintal, kung nais ni Duterte na ma-dismiss ang kanyang kaso ay siya mismo ang dapat na maghain ng kaukulang motion. Hindi anya maaaring umasa ang Vice-Presidente sa anumang asistensya o interbensyon mula sa mga senador na uupo bilang hukom sa impeachment trial. Binigyan din ni Macalintal na ang pagpapahintulot sa sinumang senator judge na magpasa ng resolusyon para ipabasura ang impeachment ni VP Sara ay isang kahangalan sa konstitusyon. Alas 4:36 na umaga, mga kawani ng Philippine National Police sa Bataan sumailalim sa psychiatric at psychological examination. Balita mula kay RH37, Danny Kumilang. Danny. Sumailalim sa psychiatric at psychological examination ang buong Bataan Police Provincial Office sa ilalim ito ng programang Bantay Kaisipan ng Philippine National Police. Isinagawa ito kahapon sa Camp Tolentino, Balanga City, Bataan. Pinangunahan ito ni Colonel Martes Salvadora, Officer in Charge ng Bataan Provincial Police Office, katuang ang Provincial Intelligence Unit at Regional Medical and Dental Unit 3 sa pamumuno ni Colonel Jonard G. D. Guzman. Bahagi ito ng aktibidad ang written exam of oral interview na sinimulan sa isang maikling briefing ukol sa PNP Memorandum Circular para sa Bantay Kaisipan. Layunin ng programang ito na tiyakin ang maayos na mental at emosyonal na kalagayan ng mga pulis upang mas magampanan nila ang maayos at may malasakit ang kanilang tungkulin. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. 11 anyos naman na binatilyo. Patay matapos mabangga ng bus sa Bani, Pangasinan. Detalye ng balita hatid ni RH38, Freddy Fajardo. Freddy. Nakaburol na ngayon sa kanilang tahanan sa Barangay Chief Bani, Pangasinan ang mga labi ng 11 anyos na binatilyo matapos itong masawi ng mabangga ng pampasaherong basa sa may tapat ng kanilang bahay. Sa ulat ni Bani OIC Chief of Police Major Dennis Kabigat, naganap ang aksidente bandang alas 8 ng gabi kung saan ay hinabol umano ng biktima ang kanilang aso na nakalabas ng kalsada na pagtawid sa daan siya namang pagdating ng bus na minamaneho ng 51 anyos na driver na residente ng Timog CAA Las Piñas City, Metro Manila at nabangga ang biktima. Nadala pa ito ng MDRMO sa Bolinao Community Hospital, subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Nasa kustodiya ngayon ng Bani Police Station ang bus driver at naharap sa kaukulang kaso. Ito si Freddy Fajardo, Aristang Titaguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Rapido, Probinsya. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, gising na ho, gising sa mga walang holiday. Ngayon ho ay pista opisyal, pero sa mga kailangan pa rin pumasok sa trabaho, bay gising na ho, bangon na! Magandang umaga, Pilipinas! Ating pong oras 21 minuto bago mag alas 5 ng umaga.
Magandang umaga, Pilipinas! Yan naman ang laundry. At triple Senior Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate. Mad and Sabon and Cotton, gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! 4:43 ng umaga, balik-balita ho tayo. Inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Marami pa rin natatanggap na prank calls ang National Emergency Hotline na 911. Ito ang kinumpirma ng isa sa mga chief supervisor nito, bagaman hindi binanggit ang datos bilang bahagi ng operation protocol. May mga prank calls pa rin ba kayong natatanggap? Actually, sir, sa statistics, marami po. Marami pa rin. ganun. Anong klaseng prank calls, sir? Kasi we're not allowed to give any, sir, regarding this operation. Ganun ba? May number. Ay, wala pong Meron lang problema. kami, sir. Wala kang problema at sinubukan lang namin at mabilis naman kayong sumagot. Ang 911 ay nag-ooperate sa buong bansa para sa agarang tugon sa lahat ng klase ng emergency gaya ng sunog. Una nang sinabi ni PNP Chief Nicolas Torre na aalisin na ang ilang police community precincts, gayon din ang police boxes at sa halip ay mas madali na silang mahihinga ng tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa 911. Kaugnay na balita, tiniyak ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III na walang papatayin, walang quota system at walang tanim ebidensya sa war on drugs sa ilalim ng kanyang termino. Ito ang binigyan diin ng bagong hepe ng pambansang pulisya matapos ulanin ng iba't ibang reaksyon at pagkwestiyon ang kanyang direktiba sa mga pulis na paramihan ng maaresto ng mga drug suspect. Paglilinaw ni Torre, hindi lang limitado sa drug suspect ang kanyang direktiba kundi sa lahat ng mga kriminal na nagkalat sa Pilipinas. Layon lang anya nito na malinis ang mga komunidad at mga lansangan sa banta ng krimen. Sa namang bangkay sa Northern Samar nakasama sa 4 na NPA na nasawi sa panibagong sagupaan laban sa tropa ng gobyerno, natagpuan matapos maglunsad ng hot pursuit operation ng militar. Detalye ng balita mula kay RH34, Jane Bantayan. Jane. Isa pang bangkay ng Communist Terrorist Group sa lalawigan ng Northern Samar na natagpuan ng militar sa lugar na pinangyarihan ng sagupaan sa isang barangay sa bayan ng Katubig ng barangay Naguuka noong nakarang araw. Natagpuan ito nang maglunsad ng hot pursuit operation ng tropa ng gobyerno matapos ang nangyaring unang inkwentro. Mga tatandaan, ayon sa report ng 8th Philippine Army, 4 ang napatay ng NPA sa nasabing inkwentro at nasabat ang ilang uri ng armas. Sinabi naman ng EFP, kasama ito sa 4 na napatay sa nasabing sagupaan, suma total 5 ang nasabing NPA sa nasabing inkwentro. Kasabay naman ng natagpuang bangkay ng New People's Army, muling nakarecover ang tropa ng gobyerno ng mga armas. Isang Ultimax Squad automatic weapon, M16 rifle at UZI submachine gun. Inimbestigahan ngayon ng tropa ang origin ng nasabing mga armas. Dinala ng tropa ang bangkay ng NPA at kanilang sinusiguro na mabibigyan ito ng disenteng libing. Hindi pa matukoy ng militar ang pagkakakilanlan ng mga nasawing miyembro ng New People's Army. Napag-alaman na isang sundalo rin ang natamaan ng bala sa nasabing enkwentro, ngunit ayon sa report ng 8th Philippine Army, nasa maayos na ang lagay nito. Isang pagkikirami naman ay pinaabot ni Major General Adonis Aril Orillo, commander ng 8th Philippine Army, sa mga pamilya ng nasawing New People's Army. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jane Bantayan. Sa iba pang mga balita, alas 4:47. Inaasahan magpapatuloy ang mabagal na inflation ng bigas sa bansa sa buong taon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, 11 magkakasunod na buwan ang naitalang pagbaba ng inflation sa bigas mula pa noong 2024 hanggang nitong Mayo. Sa record, negative 12.8% ang naitala noong Mayo at bumagal pa ito ng negative 10.9 noong Abril. Dahil dito umabot sa kabuuang negative 7.7 ang rice inflation na naitala ng PSA mula Enero hanggang Mayo at inaasahang magpapatuloy pa sa buong taon.
Samantala sa kaugnay na balita, bumagal pa sa 1.3% ang inflation rate sa bansa nitong Mayo. Mas mabagal ito kumpara sa 1.4% na naitala noong Abril at 3.9% sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, ito na ang pinakamababang naitalang inflation rate sa bansa mula noong November 2019. Dahil dito, ang average inflation rate mula Enero hanggang Mayo ay nasa antas na 1.7%. Kabilang sa mga dahilan ng mas mababang inflation rate ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng kuryente, tubig, petrolyo at iba pang mga serbisyo. Wala pang anumang commitment ang Pangulo na lalagdaan niya ang 200 peso wage hike bill. Ayon sa Malacanang, hinihintay pa ni PBBM ang resulta ng Bicameral Conference Committee deliberations at ang komprehensibong pag-aaral sa posibleng implikasyon nito sa ekonomiya ng bansa. Sa kabila nito, tiniyak ng Malacanang na nananatiling committed ang presidente sa paglikha ng patas at praktikal na resolusyon ukol sa nasabing usapin. Samantala, bagaman suportado ng ibang senador, may ilan din nagpahayag ng pangamba sa posibleng maging epekto ng 200 peso dagdag sahod sa ilang sektor. Git ni Senator Joel Villanueva, bagaman maganda ang layo ng 200 peso wage hike, maaari niya itong maging masyadong mabigat sa panig ng mga negosyante dahil ito'y katumbas ng 6,000 na buwan ng dagdag sahod para sa bawat empleyado. Kaugnay pa rin ho na balita, kung may na tutol na senador, abay syempre lalo na binabanggit natin kanina, tutol ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP sa 200 peso wage hike bill ng Kongreso. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. na bagaman magandang pakinggan ang taas sweldo, maliit na porsyento lamang ang makikinabang dito at mas marami ang magdurusa. Unang-una, magandang pakinggan yung tataasin yung sweldo. Pero alam ba nyo, ang apektado niyan ay small minority lang ng mga manggagawa na 52 billion ang nasa labor market. Ang minimum wage earner doon nasa 10%. Only 10 to 16% will benefit. Pero yung 84 to 90% will suffer. So mangyayari yan, nilagay lang nila sa alanganin si Presidente. Paliwanag pa ni Sergio Ortiz Luis ng ECOP, problema sa inflation ang dapat natutukan dahil kung magkakaroon anya ng dagdag sahod ay tiyak na kasunod nito ang taas presyo ng mga bilihin. Naniniwala naman si Luis na i-veto ni PBBM ang 200 peso wage hike, batay na rin sa pahayag ng Pangulo na repasuhin ito ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. 9 na minuto bago ho mag-alas 5 ng umaga, magiging insulto kung pag-aaralan pa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang aumento sa sahod ng mga pribadong manggagawa na inaprubahan ng Kongreso. Ito ang naging tugon ni Attorney Sunny Matula, ang Pangulo ng Federation of Free Workers, sa pahayag ng Malacanang na pag-aaralan pa ang 200 peso legislated wage hike. Alan pa daw ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Parang insulto yan sa Kongreso. Hindi naman pwedeng yung creation ng Kongreso ay i-review yung Congressional Act, di ba? So itong mga appointed at TWPB natin dapat magbaw sa mandato na ibinigay na ng batas. Kaya ang aming tingin dyan ay parang ginagamit lang yung RTWPB para takpan yung obligasyon ng gobyerno na tulungan ang mga manggagawa. Gate pa ho ni Matula, napapanahon na para matulungan ang mga manggagawa na nagkaroon ng sahod na makabubuhay sa kanilang mga pamilya. Price freeze naman ipinatutupad sa pangunahing bilihin sa Tacloban. Bay bakit? RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Ipinapatupad sa syudad ng Tacloban ang price freeze sa mga pangunahing bilihin. Ito ang sinabi ni Department of Trade and Industry, late Provincial Director Lily Laraga sa isang panayam. Ayon kay Director Laraga, nasakop dito ang mga pangunahing bilihin na kinakonsumo ng mga residente kada araw. Binala ng DTI mga business establishment owners na sundin ang price freeze. Ito'y dahil nasa ilalim ng state of emergency ang syudad ng Tacloban dahil sa load restriction sa San Juanico Bridge.
Nikayat ang DTI naman ng mga residente kung may malaman na may mga tindahan nagpapataas ng presyo ng mga bilhin, isumbong agad sa DTI para mapatawan ang mga pansamantalang mga negosyante. Ang mga basic necessities na sakop sa price freeze ang tomato sauce, kape, gatas, instant noodles, bottled water, detergent bar at iodized salt. Wala dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si Arstar dito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay mula sa Tacloban. Ang ating pong oras, 7 minuto na lang, alas 5 na ng umaga. Babalik pa ho tayo, ilan munang mga paalala. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga po. Magandang umaga. Binabati si Len ng Kainta, Lori Vic Balaan, Charlie Ilagan ng Rojas Oriental Mindoro. Magandang morning. At syempre sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa kalsada na bumabiyahe ngayon. At una nating batiin si PNP Chief General Nicolas Torre III. Magandang umaga po, Jen. At syempre kay Police Brigadier General Jean Fajardo. 4:46 o 4:56 ng umaga. Meron na lamang po tayong 4 na minuto bago mag-alas 5. Ipoproklama na sa susunod na linggo ang bagong henerasyon party list matapos ibasura ang disqualification case na inihain laban sa partido at nominees nito. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, pinal na ang desisyon ng Unbank at ang tinatawag na entry of judgment. Ibig sabihin, walang nakuhang restraining order ang COMELEC mula sa Supreme Court. At tatandaang noong Mayo 23, inilabas ng COMELEC ang kanilang desisyon na ibasura ang reklamo laban sa nasabing party list. Ngunit nilinaw ni Garcia na hindi agad ipoproklama ang partido kung maghahain ang petitioner nito ng motion for reconsideration. Inihayag naman ng Commission on Elections o COMELEC na 6 pa lang na kandidato sa pagkasenador at 9 na party list ang nakapagsumite sa kanila ng Statements of Contributions and Expenditures o SOSE. Ginawa ni Chairman George Garcia ang pahayag 6 na araw bago ang deadline nito sa June 11. Sabi ni Chairman, kabilang sa mga kandidatong nagsumite na ng SOSE ay ang mga sumusunod. Unang nagsumite si Attorney Vic Rodriguez. Pangalawa naman si Norberto Gonzales. Pangatlo, Dr. Willie Ong. Pang-apat, Makabayan Congresswoman Franz Castro. Pang-5, Senator-elect Vicente Soto, dating Senate President. Pang-6, Angelo De Alisan at Ronaldo Jerome Adonis. Pang-7. Ito pala nagsusumite ng SOSE sa mga senador. Pero yun nga ho, hindi naman ibig sabihin na natalo, hindi na magsusumite ng SOSE. Sabi ng COMELEC, nanalo o natalo, kailangan magsumite ng SOSE o yung halaga ng ginastos noong nakalipas na eleksyon. Samantala sa party list, kasama dyan ang Abono, Abante, Pangasinan, Ilocano, One Pacman, Manila Teachers, Angat, ACT Teachers, Nanay, Buhay at Kabayan. Paalala ng COMELEC sa mga kumakandidato o kumandidato sa 2025 midterm elections, magsumite na ng SOSE dahil hanggang sa Miyerkules na lang ito ng susunod na linggo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! May aasahan na nga ba tayong bagyo na darating ngayong linggo? Tatawagin na ba natin tong Auring? Kasama na natin si Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Sir Dan, magandang umaga. Yes po, good morning po Sir Yuwer at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Kaninang alas 2 ng umaga ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility itong low pressure area na ating minomonitor. Latest location natin as of 3 p.m. ay nasa layong 945 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon, maliit pa naman yung chance na nasabing bagyo, nasabing low pressure area na magiging isang ganap na bagyo within the next 24 hours, pero hindi natin inaasahan or hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng development sa mga susunod na araw. Samantala ito namang southwest monsoon ng hanging habagat ang umiiral dito sa Luzon at kanurang bahagi ng Visayas
at sa Mindanao. Dahil sa pinagsamang epekto nitong habagat at trough extension nitong low pressure area ay makulimlim na panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong araw. Dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, buong Visayas at Mindanao, asahan nga natin itong maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, particular na sa Northern and Central Luzon, ay makakaranas naman tayo ng mas maaliwala sa panahon, maliban na lamang sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan naman nating karagatan, mulang yellow warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sir Yuel? Dan, ulitin lang po natin, yung trough nitong LPA na pumasok na po kaninang madaling araw, saang mga lugar po ulit ito na posibleng magpaulan simula ngayong araw? Opo, so itong trough ng low pressure area ay magdudulot ng mga pag-ulan dito sa eastern sections ng ating bansa. So dito sa Bicol Region, dito sa area ng Eastern Visayas, eastern section ng Mindanao. Asahan po natin dyan yung mga kaulapan at mga pag-ulan na dulot ng LPA. So sa nalalabing bahagi ng Southern Luzon, Visayas, Mindanao, yung habagat naman po yung magdudulot ng mga pag-ulan. Inaasahan po ba natin, Sir Dan, yung formation na if ever, kung sakali mang mabuo ito bilang isang bagyo, yung track nito dadaan sa mismong kalupaan natin? At least yung kailangan nating malaman, Sir Yuel, yung maging bagyo man or hindi, maglandfall man or hindi ito, inaasahan natin na magdudulot itong sama ng panahon ng mga pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Luzon in particular. Pero as of now, base sa ating analysis, no, hindi naman natin nakikitaan pa sa ngayon ng direct landfall itong sama ng panahon sa anumang bahagi ng ating bansa. Yun nga po, low chance na maging bagyo for the next 24 hours, pero inaasahan natin na bahagyang tataas yung chance na kumbaga sa mga sunod na araw. Just the same, Sir Dan, yung pag-iingat pa rin ng ating mga kababayan na wag maging complacent. Sir Dan, magandang umaga po. Maraming salamat. Thank you po and good morning. Morning, Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Just a while, makakasama na ho natin ang Ibon Foundation. May kaugnayan sa binabanggit natin kanina na 200 peso wage hike. May chance nga ba? Sapat na ba ito? Tama ba yung pangamba ng mga employers na lalo silang magdurusa? At mamaya malalaman ho natin yan. Tayo muna ay maghe-headlines lang. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin, 2 minuto makalipas ang 5:00. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras po natin, 3 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Sa ulo ng ating mga balita, inflation ng bigas inaasahang nasa average negative ngayong taon. Epekto sa ekonomiya ng 200 peso wage hike pag-aaralan ng Pangulo. Ilang kongresista umalma kay Senate President Cheese Escudero sa alegasyong sunod-sunuran kay Speaker Romualdez. Korte nagpasok ng not guilty plea para kay dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves. Sanggol, 4 na iba pa patay sa sunog sa Pasig City.
Barangay Captain ng Barangay San Juan patay sa pamamaril sa Pili, Camarines Sur. At LPA sa Mindanao pumasok na ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng maging unang bagyo ngayong taon na tatawagin sa pangalang Auring. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang atin pong oras, 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng magandang umaga. By gising ho sa lahat ho ng mga may pasok at katulad natin na bagaman holiday, pista official ho ngayon, double pay ba? Tama? Double pay ngayong araw ay meron namang mga kailangang pumasok. Hindi pa, next week pa yung ibang magbabalik eskwela eh. Pero palagay ko, maraming natuwang mga manggagawa nung ibinalita natin kahapon hanggang sa ngayon itong 200 peso wage increase. Kasama na natin ang Executive Director ng Ibon Foundation, si Sir Sunny Africa. Sir Sunny, magandang umaga po. Si Yuval Reyes po ito sa DZRH. Umaga, salamat sa pag-imbita. Kahit na napakaaga. Opo, maraming salamat sir sa pagising. Una-una, maraming nakikinig po sa atin ng mga manggagawa na umaasa. Na, palagi na natin naririnig taon-taon na may pangako 100, 150 hanggang sa ngayon may lumusot na 200. Ano ho ang pagtingin ng Ibon Foundation dito? Well, tingin namin hindi tulad sa dati, medyo malayo na naabot itong panukalang batas na ito eh. Kasi sa pagkaalala namin, siguro itong ikalawang beses lamang sa kasaysayan ng Pilipinas na merong legislated wage hike. Ibig sabihin yung dumadaan sa Kongreso. Yung una ay nung 1989, ginamit yun parang sweetener para maipilit yung regionalization ng pagtakda ng sahod. Tapos ito nga, kung pumasa, yung 100 pesos mula sa Senado, 200 sa House of Representatives, pero kailangan pa mag-bycam pa siya eh. Kaya tingnan natin kung feeling busy-busy yung Senado ngayon, di ba? So tingnan natin kung may sisingit pa nila itong pagtawag ng bycam para ma-reconcile yung House tsaka yung Senate versions. Pero is it usual ba, Sir Sunny, na legislated wage hike at hindi dumadaan sa RTWPB? Tingin niyo po, anong mas magiging maganda yung outcome kung through legislated or pag dumaan sa RTWPB? Well, siguro hindi naman naaabot sa demanda na mag-legislated wage hike kung yung regional wage boards na nagbibigay ng tamang sahod. Kasi isang mahalaga na kailangan masapol ng marami, mula nung pinaubaya sa mga regional wage boards yung wage set noong 1989, yung sobrang tipid na umintong binibigay nila ay hindi sumasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Nung binilikan namin yung humigit kumulang 370, 380 na mga wage orders mula 1989, nakita namin lumalabas sa 16 sa 17 regions ng Pilipinas, mas mababang halaga ng minimum wage ngayon kumpara sa 1989. Kaya basically, sinasabi niyan, kung minimum wage earner magulang mo at ikaw minimum wage earner ngayon, mas mababa pa yung halaga ng sahod mo ngayon kaysa sa sahod ng magulang mo noong 1989. Kaya para sa amin, ang pinapakita, bigong-bigo yung mga regional wage boards na mabigyan ng disenteng sahod. Kaya kinailangan dumaan ngayon sa Kongreso. Kumbaga sa madaling salita, Sir Sunny, hindi nakasabay sa inflation yung sahod? Oo, basically ganun. Halimbawa, yung 100 piso noong 1989 na sahod, ang halaga ngayon 77 pesos na lamang. So sa amin, ang bukod tangi dyan yung NCR na lumaki ng 4% yung halaga ng sahod, yung halaga sa NCR lamang. Pero sa iba't ibang mga rehiyon, bumagsak talaga siya. At para sa amin, tulak talaga yan. Yan ang talagang tumulak dun sa mga manggagawa, sa mga union. Mula actually noong 1990s pa 1990s, 2000s pa alala ko yung unang mga proposals ng wage hike through Congress. Kasi nga, hindi umuubra yung mga regional wage boards. Actually, hindi. Maging malino tayo. Umuubra siya. Kung negosyante ka. Kasi matipid niya ibibigay na aumento. Kaya natawa nga ako, tama yung nabanggit niyo yung nananakot ngayon yung mga negosyante, di ba, naggrabing pinsala sa kanila. Medyo ano yan?
Hindi ka paniwala kasi parang gusto nila palabas, break-even lamang yung kanilang operasyon ngayon. Hindi eh. Sa mahabang panahon na, ayun, mula 1989, 3 na dekada nakalipas, tumataas ang productivity ng manggagawa. Pero kung hindi nabubulsa ng manggagawa bilang mas dagdag na sahod, ibig sabihin, binubulsa ng negosyante bilang dagdag tubo. Kaya maraming hindi lang naipon na tubo itong nakarang dekada. Pati sa mga nakarang taon, maraming tubo yung mga negosyante. At hinihingi lamang ngayon sa 200 pesos, maliit na bahagi ng tubo na yan, ibigay naman sa manggagawa para naman makasabay sila sa krisis ngayon. Tama yung nabanggit nyo. Talagang sinulat ka na, Sir Sunny. Tumataas yung productivity. Kumbaga, nadadagdagan yung trabaho. Pero yung sahod ng manggagawa, parang nai-stay lang dun eh. Magkaroon man ng increase, napakakatiting lamang. So, sir, nabanggit po natin 100 sa pagitan ng, parang 100 sa Senado, tapos 200 sa House. Sapat ba para ma-meet yung magkano nga po pa talaga yung ating living minimum wage na kinakailangan? Well, sa ngayon, medyo malayo pa. Ang computation namin ay 1,225 pesos ang kailangan ng isang pamilya ng 5. Pero ganun pa man, of course, yung 200, yun ang pinaka-maximum ngayon na nakasalang sa Kongreso, or yung 100 na pinakamaliit, actually walang pinakamalaking, kung ipatupad yan, pinakamalaking wage hike na yan sa nakarang 3 kalahating dekada. Kaya sasapat ba siya? Hindi talaga. Kulang pa rin kasi nga kung sa 1,225 kinakailangan, on average, kailangan more than 700 pesos sana yung ipapato na dagdag na sahod. Pero kung hindi pa maabot dyan, pwede naman sabihin panimulang hakbang Kasi may tama na nabanggit nyo, yung productivity, ibig sabihin dyan, meron. May kakayanan ng mga negosyante. Pero ang question ngayon, ano yung mekanismo dyan? Imposible na asahan yung Regional Wage Board, kailangan na i-legislate. Pero yun na medyo nakabahala kahapon. Nagsalita rin si Pangulong Marcos Sinabi niya, medyo naka-code Sabi niya, pag-aaralan ng economic impact ng wage hike. Penisip natin, paano naman yung economic impact sa manggagawa na hindi nakatanggap ng matinong sahod dito nakaraang dekada? Medyo sa amin, delikado yun kasi nung Mayo 1, sinabi ni Pangulong Marcos, hindi siya naniniwala sa legislated wage hike. Ang mas preferred daw niya ay dahil sa regional wage boards. Baka hindi nga niya napag-aralan yung takbo ng sahod sa regional wage board. Yung paniniwalaan niya magbibigay ng dagdag ng sahod, may track record na siya 3 kalahating dekada ng pagbabarat ng sahod. Kaya yung pagsasalita niya kahapon na pagharalan ko economic impact at ikukonsulta niya regional wage boards, medyo hindi magandang senyales yan. Lalo na nga sa patapos na yung 19th Congress. Kung yung mismo yung presidente sinasabi, nag-aalangan siya dun sa proposal, baka dalawa lang pwede mangyari niyan. Kung magbigay ng 100 to 200 na wage hike ayon sa batas na nakapropose ngayon, maaaring i-veto ni Pangulong Marcos yan kasi nga nagparamdam na siya, hindi niya gusto yan. Or yung mismo mga mambabatas ngayon, kahit na isipin natin na mag-BICAM conference sila dyan, baka sila mismo ang kusa magbaba ng proposal para hindi i-veto ng Presidente ng Pangulo. Ano man yung dalawang senaryo na yan, siyempre ang dehado naman dyan yung manggagawa, hindi actually yung Pangulo ng sa ngayon. Kung binabara niya impeachment, mukhang binabara niya actually yung dagdag na sahod na 100 to 200 pesos. So long term, Sir Sunny, ang nakikita po ninyo, nakikita ninyo na pinaka long term solution dito dahil marami na nagko-connect sa ating mga manggagawa na recently yung nabinbin na EDSA rehabilitation, ang sabi ng mga manggagawa natin, buwagin na kasi yung ano na yan. Tinatawag dito, sir, yung regional na yung pagkakaiba ng mga sahod sa bawat rehiyon. Yun din po ba nakikita ninyong long term solution dito? Well, ang pinakamalaking long-term solution talaga, as in kung yung pinakamalaking solusyon, kailangan paunlarin yung lokal na agrikultura, lokal na industriya para higit na umunlad na ekonomiya at meron kumbaga mas may production na pwede paghati-hati sa tamang manggagawa. Yun ang pinaka-long term. Pero kung susupin ng sistemang sahuran, sa amin napakahalaga talaga balikan yung karanasan sa regional wage boards. Kung babaybayan ang 16 na regional wages na hindi nga sumabay sa inflation, ang sinasabi dyan, kung papaubaya sa tripartite na mechanism na regional wage board,
ang tendensya, lalo na sa mga tulad ng sa BARM, sa Mindanao, yan ang pinakamababa, yan ang pinakamalayong, pinakamalaki agwat, yung sahod dun sa family living wage, ang tendensya babarating talaga. So, sa sistema ng pasahod, ang pinakamahalaga, pambansang minimum na sahod na nasa antas ng family living wage. Pero of course, sabihin ng mga negosyante, naghahanap ng lusot, at minsan sabi ng gobyerno na pinapanigan ng negosyante, sabi nila, iba-iba kasi yung yung presyo ng pamumuhay sa iba't ibang rehiyon. Again, upang hawakan natin yung mismong family living wage na kinompute ng NWPC noong 2008, pina-apply natin inflation rate doon, lumilitaw yung mayote ng rehiyon, naglalaro sa about 1,100 to 1,200 yung family living wage. Ibig sabihin, sinasabi nilang mas mababa ang halaga para sa isang takdang standard of living sa mga rehiyon. Sa pangkalahatan, hindi yung totoo. Siguro, may dalawang outlier lamang. I think yung Region 8, ang family living wage about 900 pesos. Pero naman sa BARM, ang family living wage nasa about 2,200 pesos na yata eh. So sa amin, yung standard na 1,200, reflective siya sa pangkalahatan ng family living wage para sa pamilya ng 5 sa buong Pilipinas. Bago sa isang punto natin, Sir Sunny, palagay ko isa magpapatunay dyan yung presyo ng gasolina dito sa Metro Manila. Pag pumunta ka ng probinsya, lalo sa amin sa Negros, di nagkakalayo, parehas na parehas. Nasa 50 pataas, hindi na nga, kumbaga dati na may makikita ka pang 37, ngayon wala na, halos 50 pataas to 60 na rin. So talagang hindi na nagkakalayo. Dapat tama yung sinasabi niyo, Sir Sunny, na ipantay na doon sa tinatawag nating living wage. Ngayon, pwedeng iduktong to dito, Sir Sunny, sa kung sasabihin naman nila, patuloy na nga yung pagbaba ng inflation rate natin. Katunayan, ang nilabas kahapon na 1.3% at from 1.4% noong Abril. Sa inyo na nga po manggaling, nararamdaman po ba yung bahagyang pagbaba na ito sa ating inflation rate? Hindi masyado nararamdaman kasi basta positibong inflation, ang sinasabi niyan sa pangkalahatan, nagtataas pa ng presyo ng bilihin. So sa amin, of course, mas maganda yung mababang inflation kasi sinasabi niyan, mas mabagal ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero kung kapos na kapos ang kita mo, tumataas pa rin ang presyo ng bilihin. Kaya sa amin, kaya hindi nararamdaman yung mababang inflation kasi sa pangkalahatan, totoo naman, halimbawa yung bigas. Yung bigas ngayon, kumpara sa nakarang taon, bumaba ng I think sa NCR, bumaba ng 5 piso. Nasa about 41 pesos ngayon. 46 pesos nung May 2024. Average sa Pilipinas, bumaba yata ng 7 piso. Kahit may ganong klaseng pagbaba halimbawa ng presyo ng bigas, nagmahal naman yung baboy, nagmahal naman yung manok, nagmahal yung bangus, galunggong, tilapia, ampalaya, bawang, sibuyas at iba pa. So sa balanse, kung titignan lahat ng mga produktong binibili ng Pilipino, kahit mababang inflation, hindi sabihin bumaba ang presyo ng bilihin. Tumaas pa rin siya, pero mas mabagal kaysa dati. Ang tanong, yung sahod ba ay tumaas din para sumabay kahit man lang sa mabagal ng pagtaas ng presyo ng bilihin? Hindi nga eh. So sa amin, hindi talaga mararamdaman kasi ano man yung sinasabing pagbaba ng inflation, kung kapos pa rin nakita mo sa presyo ng bilihin, talagang kulang na kulang pa rin talaga yan. At hindi mo siya, hindi angat yung pamumuhay ng ordinaryong Pilipino. Panghuling punto na lamang po, Sir Sunny, nabanggit niyo po, pag may bumaba, may tataas, may hindi magiging stable. Ano ho yung nakikita ninyong solusyon ngayon na dapat tutukan ng gobyerno sa panahong ito para mas lalong mapababa pa yung ating inflation? Well, sa pangkalahatan kasi, nagmamahal yung presyo ng mga bagay kasi napaka-dependent natin sa imported na produkto eh. Sa ngayon talaga, ang pinaka nagpababa ng inflation, hindi naman sa ginawa ng gobyerno eh. Bumababa ang inflation rate dahil naglakas yung piso. Ngayon, lumakas yung piso, hindi dahil lumakas ang ekonomiya natin. Lumakas ang piso dahil bumagsak ang dolyar dahil sa pinagagawa ni Pangulong Trump. Kasi noong November, nasa about 59 pesos to the dollar. Ngayon, nasa 55 pesos. So yung pagbaba ng 4 na piso ng exchange rate, yan ang pinakamalaking salig sa pagbaba ng inflation. Kasi ibig sabihin, yung napakarami imported na produkto na dependent tayo, kabilang na ang bigas. I think record
5.4 million metric tons ang imported na bigas ngayon. Pero isuma mo yung pagbaba ng import, ng halaga ng imports, sa paglakas ng piso, yun ang pinakamalaking salig sa pagbagal ng inflation. Ang problema dyan, tsamba lang yan. Kasi tsamba lang yan kasi may ginawa na medyo itong taguluhan na dinulot ni Trump. Pero sa amin, ang long-term solution dyan, walang iba kundi palakasin lokal na industriya, palakasin lokal na agrikultura. At hindi lalakas ang lokal na agrikultura at mag-iikis ang productivity ng mag-asaka kung walang suporta mula sa gobyerno. Kaya nakabahala yung mga pagbawas ng administrasyon ng budget para sa irigasyon, yung tuloy-tuloy na hindi pagbigay ng suporta sa mga mag-asaka. Mas gusto pa nga yun, 20 peso bigas na propaganda gimmick para sa consumer, pero hindi yun sustainable. Pinaka-sustainable talaga para pabayin ng inflation rate at presyo ng bilihin. Suporta ang lokal na agrikultura para productive, efficient, at mura ang produksyon ng pagkain sa sariling bansa. Hindi umasa sa imports. Well said, Sir Sunny. At yun talaga solusyon natin lahat dito eh. Meron naman tayong sariling produksyon natin. Import ng import, lalo lang tayo nangangawawa. Sir Sunny, maraming salamat po muli. Lalo ganitong oras, lalo marami pang natutulog. Pero mga nakikinig ngayon, mga lolo't lola natin at mga manggagawa na papasok sa trabaho, palagi ko sumasang-ayon din po sa inyong posisyon. Maraming salamat po, Sir Sunny. Wala naman. Tawag lang kayo kahit anong oras. Kung basta nandiyan kayo at may nakikinig, yung Ibon Foundation ay kakasalamang kami. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Sunny Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:22 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Labas muna tayo ng ating himpilan, pero bago yan ay ang ating Malakas agent sa mga gustong manalo ng limpak-limpak na salapi. Ang ating Malakas agent na si Sherwin Alfaro ay nag-iikot sa Barangay Zapote, Las Piñas City. Barangay Zapote, Las Piñas City, lakasan nyo na ang inyong radyo at baka kayo na ang mahuli ng ating Malakas agent. Magandang umaga, Pilipinas! Sa namang fire station sa liblib na barangay sa Nabotas, binuksan. RH23 Edwin Duque sa detalye. Edwin, good morning. Pula nga sunog sa mga kalapit na lugar ang bagong itinayo sa fire station na itinayo sa liblib. Matagpuan ito sa Nabotas Home 1 Tansa 2 ang bagong istasyong bumbero ay pinayo upang matugunaan ang mga modernong pamatayan sa kaligtasan at tilagyan nito ng mga naka-update na pasilidad na idinisenyo upang mapahusay yung kausayan at taghanda naman ng mga tauhan nito, itong mga bumbero sa pagtugon sa mga meron itong ipinahusayan niya na amenity sapat na espasyo para sa truck ng bumbero, mga sasakyan na pang-emergency. At kagamitan naman pati na rin ang mga pinahusay na accommodation para sa mga bombero at pag may mga kalamidad. Ay kay Mayor John Richanco, ang Tansa Fire Station na ito ay nasahang magpapalakas ng mga serbisyo sa proteksyon ng sunog sa lugar at pagkakalapit na lugar. Binigyan ni Richanco na ang kahalagaan ng paglapit ng mga emergency service na ito sa mga residente sa Tansa ay upang mas mapabilis at na makarating ang tulong sa panahon ng sunog at iba pang emergency. RH23 Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Sa iba pa nating mga balita, nagsimula na ang balasahan ilang araw matapos ang opisyal na pagupo ni Police General Nicolas Torre III bilang hepe ng PNP. Itinalaga ni Torre si Brigadier General Wilson Doromal bilang pinuno ng Directorate for Intelligence ng PNP. Bago hirangin sa pwesto si Doromal ay nagsilbing Deputy Director for Intelligence. Pinalitan ni Doromal sa kanyang pwesto si Major General Westrimundo Obinque na itinalaga naman bilang Direktor ng National Police Training Institute kapalit ni Major General Ronald Lee na nagretiro na sa serbisyo noong Mayo 5. Magandang umaga, Pilipinas!
Alas 5:31, nagsumiti na ika-6 na batch ng ebidensya ang International Criminal Court o ICC prosecution sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilalaman ng dokumento ang 70 item ng ebidensya sa ilalim ng 3 kategorya. Dahil dito umabot na sa mahigit 267 items ang prosekusyon na gagamitin bilang ebidensya. Ay tinakdang confirmation of charges hearing sa Setyembre ngayong taon. Sa nasabing pagdinig, susuriin kung may sapat na ebidensya para magpatuloy ang pagdilitis laban sa dating Pangulong Digong. Nakabalik na sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte matapos bumisita sa Filipino community sa Qatar at dalawin ang kanyang ama na nakatitine sa The Hague, Netherlands na si dating Pangulong Duterte. Sa ulat ng Office of the Vice President, dumating sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang Vice Presidente alas 7:40 ng gabi kagabi. Inaasahan namang magbibigay ng mga pahayag at reaksyon sa ilang mga issue si VP Sara sa mga susunod na araw. Samantala, labas muna tayo ng ating himpilan. Armed Forces of the Philippines tiniyak ang psychological o psychosocial support sa mga sundalong na dedestino sa West Philippine Sea. Detalye ng balita mula sa West Philippine Sea mismo kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Nadestino na sa dating conflict area sa Holosulu ang tubong Iloilong si Marine Technical Sergeant Nino Calbog. Pero nang ilunsad ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept, pinangarap pa rin umano niyang maipadala sa West Philippine Sea. Nakilala natin si Calbog na matupad na ang kanyang pangarap na serbisyo sa mismong naval detachment ng bansa sa Likas Island. May lawak na 18.9 na hektarya, ikalawang isla sa may pinakamalaking maritime picture na okupado ng bansa sa Kalayaan Island Group. Amang mamatay dahil sa'yo. Isa lamang si Calbog sa mga suntalong pinanatili ang presensya sa teritoryo sa pamamagitan ng regular na rotation and resupply mission. Ayon kay Colonel Joel Bonavente, Deputy Commander for Marine Operations ng Western Naval Command, hamon sa kanila ang malayo sa pamilya, huwag lamang masamantala ng banyag ang maritime picture. Sa katunayan, sa ating pagsampa sa Likas, 2 maritime milisyang namatang lumapit, indikasyong may mga nagmamatsyag sa lugar. Dahil dito, kasama umano sa RORE mission ang regular na psychological support sa mga sundalo. Hindi naman natin masabing normal, but of course, part ng program natin na from time to time may magkakaroon tayo ng refresher course or refresher training sa kanila before the next deploy. Kasama ang DZRH News sa mga tauhan ng medyang saksi sa symbolic maritime patrol ng AFP bago ang araw ng kalayaan. Ito si Edniel Barrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Barrosa. Maganda umaga, Pilipinas! Dahil malakas ang kagong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May nanalo na! Sino kaya ang maswerteng nahuli ni Malakas Agent Sherwin Alfaro sa barangay Zapote sa Las Piñas City? RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning! Yes, good morning, Yuel. At dito sa tramo sa may Zapote, barangay Zapote sa Las Piñas, merong tinatawag na Dom's Bakery na ang specialty talaga namang yung bonete, kanilang bonete. At malakas daw bonete rito sa inyo? Opo. Bonete? Bonete po. Anong tsura po ng bonete? Bilog po. Bilog sa tinapay. Opo. Bonete pandesal lang po kami. Bonete pandesal ang tawag. Oo. Bonete pandesal. Pangalan niyo, Mami? Galpera Domdom po. At apelido po ang Domdom? Yes po. Kala ko pangalan ng bata, Domdom. Yan pa apelido. Mami, yun ang bonete. Ayan, oh. Galing pa sa oven. Lalo mainit. Napaka-init pa.
Napakasarap. O yan, may bumibili ka agad. 30 tsaka 20. O di ba? Ang bilis. Pero ang mas mabilis, kung si Mami, tignan mo, pakita mo Mami yung cellphone mo. Dahil naka-DZRH, yung cellphone ni Mami. Yun, no? Anong palayaw niyo po, Mami? Galping, dumdum. Galping, dumdum. Ma'am Dalsing. Galping. Dalsing. Galping. C-I-E-D. Dalting. Galping. Dalting. Dumdum po. Si Mami Dalting. Mami Dalting. Palagi kayo nakatulin sa DZRH? Yes po. Oh, at sino po paborito announcer pag umaga? Angelo Palmores po. Yun. Angelo Palmones. Dahil si Angelo Palmones ang paborito, eto meron kang 1,000 pesos. Oh, yes po. Thank you po sa DCR8. Thank you. Marami pong salamat. Nako, at siyempre, hindi lang yan. At hindi lang yan, meron pa kayong DZRH Grocery. Thank you po kay Palmores po. At Ano siyempre, katagal- meron pa kayong Erwin, gaano katagal nang nagtitinda si nanay ng tinapay? ilang taon na po itong inyong bakery po, itong Domdom's Bakery. May 50 years na po. 50 taon na itong Pinanganak yung mga anak ko po. dito na sila Dito na po. Yes po. At dito na rin sila nakapagtapos. Yes po. Ang galing. Asa na yung mga anak po ngayon? Ay, yung mga anak ko po, may mga asawa na, yung mga apo ko na lang po ang dito sa akin. Yung nag-aaral po, nakatapos na rin po, may awa. Ang dami na pa nila na pag-aral nitong Bonete. Galing, ha? Yun po ang iniwan ng mister ko. Mula nung namatay yung mister ko. Ito pong hanap buhay na. Ang mga Domdom po, taga saan? Bicol po. Bicolano ka mo. Cebuana po ako, mister ko Bicol. Ang mga Domdom na apelido ay Bicolano, yun. Pero kayo ay Cebuana. At magaling kayo kumanta. Ay! Mahilig to. Pero dahil Cebuana kayo, eto po, meron din kayong dagdag na DZRH na imbag na bigas. Yan na naimbag na bigas para sa inyo, Mami. Ay, yes po. Malaking tulong po para sa atin. Thank you po. At syempre, naku, lalo kayong gaganda kapag sinuto po ang DZRH t-shirt. Yan, para sa inyo po yan. Thank you po. Thank you. Batiin niyo po yung inyong mga kamag-anak sa Cebu at saka dyan sa Bicol. Maray na aga sa mga taga Prito Diaz. Taga Lupi Prito Diaz. Ang mga taga saan ang mga Domdom? Lupi Prito Diaz. Lupi Prito Diaz, Sorsogon. Taga Sorsogon, mga Sorsogon. At saka ang mga taga inyong partida sa Cebu. Noy Bacasires, Oslod, Cebu. Noy Bacasires. Sa Nueva Cáceres naman. Ako, kaya naman, sa mga nais mo na ng 1,000 pesos sa akin dumutok sa DZRH, baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Malakas promo. RH number 6. Thank you. Salamat po kay Angelo Palmor. At syempre, maraming salamat din sa inyo, Mami. Yan, sa mga, RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. At thank you kay nanay na ating taga-subaybay sa DZRH. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo! Maganda umaga, Pilipinas! Babalik pa ho tayo. Ang oras natin, 20 minuto na lang, 6:00 na ng umaga. Nakamurang ready for occupancy unit ngayon with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ang mga proyekto ng West Chassis Realty dyan po sa Central Luzon, yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolod at saka sa Mira at si Vera Prestige. Ang gagawin lamang ho ninyo, makipag-ugnayan po sa 0996-515-5555 o sa 0947-434-5555. Ulitin natin pag-ugnayan po sa 0996-515-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang gagawin lamang ho ninyo ay tingnan ho ninyo yung mga investment opportunities. Nasa loob po ng township yung simbahan, eskwelahan, munisipyo, nandun din. Pati yung mga grocery stores. Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na po sa 0996-515-5555 at 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! Dito pa ho kami.
Mahaba din yan. Oras na natin alas 5:48, 12 minuto na lang ho. At alas 6 na ng umaga, inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Labas muna tayo ng ating himpilan Department of Energy. Todo handa na para sa chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN Summit 2025, 2026. Sa susunod na taon. Balita mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle, good morning. Babalikan natin ang linya natin kay Giselle Ricafort. Samantala, stigma ang itinuturong isa sa mga dahilan kung bakit sumirit ang kaso ng HIV sa bansa. Ayon kay Secretary Ted Herbosa, tila nasa 1980 stigma pa rin ang Pilipinas pagdating sa usapin ng HIV. Marami sa mga nagpopositibo rito ang pinipiling itago ang kanilang kalagayan. Git ni Herbosa, bagaman hindi lubusang nawawala ang HIV, maaari itong magamot o makontrol para hindi na lumala pa gaya ng high blood o diabetes. Samantala, balikan na natin si RH15, Giselle Ricafort. Giselle, good morning. Good morning, Yuel. Pinaghahandaan ng Department of Energy ang pag-uhost ng Pilipinas sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Sa pamamagitan ng Committee on Protocol para sa mga energy-related meeting at fora ng ASEAN, nagsagawa na ang DOE ng proactive approach upang bigyan ng sapat na kaalaman ang mga pininilang tauhan hinggil sa official diplomatic protocol, engagement at ceremonial procedures. Iginulong ang inisyatiba sa pamamagitan ng komprehensibong orientation and training program na isinagawa sa pakikipagtulungan ng Department of Foreign Affairs. Pinangunahan niya ni DFA Protocol Director Omir Faisal Mustafa Abdalya na nagbahagi ng mga praktikal na kaalaman at nagsagawa ng mga simulation exercises na kailangan para sa high-level diplomatic and ceremonial engagement. Idinuin naman ni Energy Asset Mario Marasigan, ang chairperson ng Committee on Protocol, ang kahalagahan ng profesionalismo, kahandaan at diplomasya sa epektibong pagrepresenta sa kagawaran sa parehong domestic at internasyonal. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, ating alamin na sa mga hahabol na mamamalengke ho ngayon. Mabilisang market report ni RH23 Edwin Duque dyan sa 4th Avenue sa Caloocan. Edwin, good morning. Yuel, bumaba ng tumaas ng 5 piso presyo ng karne at manok sa oras na ito. Ang laman ay mabibili ng 400, ganun din ang kasin, pork chop, pag giniling ay mabibili ng 400 habang 360 pa rin ang pata. Ang liempo ay tumaas din ng 10 piso, mabibili ngayon ng 460 pesos bawat kilo. Nanatiling 500 ang presyo ng kambing. Ang manok, tumas din ang 10 piso, nasa 250 ang bawat kilo. Ang bangus, ang bangus ay 250 yung bawat kilo. Ang boneless ay 150 bawat isa. Galunggong ay tumas din sa 10 piso, nasa 250 pesos bawat kilo. Ang shrimps ay natiling 400 pesos bawat kilo. Bali bubaba ito ng 80 pesos. Ang dalagang bukid naman ay mabibili ng 240 hanggang 300 pesos. Salay-salay ay 240 hanggang 250. Ang tilapia ay bumaba ng 20 pesos. Mabibili ng 160 pesos bawat kilo. Sa presyo naman ng gulay, ang kamatis ay 30 pesos na lang yung kilo. Ang kalabasa 40, ang luya ay tumaas o yung luyang imported ay 200 o 150 habang 200 naman yung luyang atin. Ang sibuyas ay 80 pesos hanggang 120 pesos bawat kilo. Pipino 60 pesos, carrots 70 o 60 pesos, bumaba na 10 piso. Ang bawang 80 pesos, sayote bumaba ng 2 pesos, mabibili ng 40 pesos bawat kilo. Ang okra 40 pesos bawat kilo. Ang talong, bumaba ng 20 pesos. Nasa 40 pesos na lamang yung bawat kilo. Ang kamatis o ang kamyas ay 100. Chapsoy, yung langka, tugi ay 50 pesos bawat kilo. Repolyo, 70 pesos. Pechay Bagyo, 60. Yung Tagalog, 70. Ang patatas ay bumaba rin ng 30 pesos. Alos 40 pesos na lamang yung bawat kilo. Siling labuyo, bumaba ng 70 pesos sa bawat ng 400. Ang kensay, ito yung medyo mataas na mga presyo ng gulay ngayon dahil 700 pesos pa rin
yung bawat kilo. Samantala yung siling panigang 50 pesos, ang siling bacopa yung bell pepper ay bumaba ng 10 pesos, mabibili na 70 pesos bawat kilo. Sa presyo naman ng mga prutas, ang saging tumaas. Ang latondan ay mabibili ng 70 pesos, habang itong lakatan ay 90 pesos bawat kilo. Ang presyo ng bigas mula 30 o 3 o 38 pesos hanggang 52 pesos bawat kilo. Habang dinarado naman ay 80 pesos bawat kilo. Yan, Joel, tingnan price monitoring report wala pa rin dito sa Port Avenue sa Grace Park, Caloocan. RH123, Edwin Duki nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto bago ang alas 6 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, ang ilang mga artista raw ay umalma na rin sa panukalang MTRCB Act. Sino ba kasi nagsusulong nito? Makibalita nga tayo sa ating showbiz legend, Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Patuloy na pinag-uusapan pa rin ang issue na Senate Bill 2805 na ipinapasa sa Senado dahil ang dami nang nag-react at kontra sa isinusulong na batas na kung saan ay lalong pinapalawak ang kapangyarihan ng MTRCB na pati ang mga streaming services kagaya ng Netflix ay sasakupin na nila. Ilan sa mga nakausap namin ay ang premyadong aktres na si Lorna Tolentino na dating isa rin sa mga board members ng MTRCB. Hindi naman daw kailangang pag-ukulan pa ito ng pansin ng ating mga mambabatas, ang sabi ni Lorna, dahil mas marami pang importanteng pangangailangan ng taong bayan kagaya ng batas sa ating kalusugan, edukasyon at marami pa. Pagdating sa papanuurin ng mga kabataan ay obligasyon na raw ito ng mga magulang nila at ganoon din ang opinyon dyan ni Janice de Belen. Narito ang ilan sa mga pahayag ni Janice de Belen. I believe that you should also trust that the parents will be able to fix that, na masasabi nila sa mga anak nila kung ano yung dapat at hindi dapat panoorin. Iyan ang pahayag ni Janice de Belen at nagpaliwanag naman ang MTRCB na Senado pa lamang ito. Hindi pa napapag-usapan sa Kongreso at hindi pa nakakarating sa ating Pangulo kaya matagal pa raw iyon. Mahaba-habang usapan pa pero ngayon pa lang ay marami nang kumukontra kaya tingnan natin kung ano na ang kahahantungan ng ipinapasang batas na ito. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas. Ngayon po ang araw ng Biyernes, June 6, 2025. Magandang umaga Arian Bergonia, Willie Oliviar, Ohenso D. Ganden kay Reynaldo Simbulan, Evan Lang at sa mga nakatutok sa atin sa ating DZRH News Facebook streaming at sa mga nasa kalsada ngayon na naiipit sa traffic. Maraming salamat ho sa pagsama sa ating programa. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Mamaya tanghali po muli para sa MBC TV Network News, sa DZRH TV at tuwing tanghali rin po Sabado para sa RH Balita at alas 5 naman ng hapon tuwing Sabado para sa DZRH Boom Balita. Susunod na ang 2x2 sa tang ACS Balita. Ating pong oras, alas 6 na ng umaga. This time check is brought to you by